Ito na guys ang pinakamalakas na phone na nilabas ni Poco. Kaya niya maglaro ng mga high demanding games at its maximum settings nang walang lag at FPS drops. And sa sobrang tindi nga niya, even mga PC games kaya niyang laruin. So ito na nga guys yung Poco F8 Ultra, and dahil Ultra nga, napakatindi niya. So equipped lang naman siya ng latest Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16GB na RAM, 512GB na internal storage, na yung combo na yon is equivalent sa halimaw na performance. Meron na din siyang 6,500 mAh na battery capacity na capable up to 100 watts na wired charging. Dagdag nyo pa dito, meron siyang 50 megapixel na main camera with telephoto pa. Ngayon kung magkano siya, maganda guys, abangan nyo until the end of the video kasi pwede kayo maka-discount up to 5,000 pesos. Pero bago tayo tumuloy is i-unbox na muna natin. Kahit na ultra variant siya, nothing special sa box niya kung ano yung itsura ng past Poco phone, ganun din yung itsura niya. Sa loob ng mini box, nandito yung ating USB Type A to Type C cable, mga documentations. Yung phone case pa rin is katulad ng any Poco phone na mabibili nyo, na personally hindi ko siya trip kasi sobrang dali niya magasgasan and hindi na highlight yung itsura ng Poco phone dahil nga black lang siya. Then ang natira na lang dito is yung mismong phone. And kung mapapansin nyo dito sa mga highlight specs niya, may nadagdag dito na sound by Bose na mapapansin nyo sa may camera bump part ng phone may speaker doon. And isa nga yan sa talagang pinagmamalaki ni Poco F8 Ultra ngayon na maya-maya lang is ipapadinig ko din sa inyo. Pagdating naman sa design choices, available siya in black, white, pero yung nakuha ko dito is yung denim jeans edition. So yes guys, yung design niya mukhang pantalon. Ang pinaka nakakalungkot lang dito, I think kung hindi ako nagkakamali, ito yung pinakaunang Poco phone na walang charger na kasama. Anyway, pagdating dito sa design niya, the biggest change talaga compared dun sa past Poco phones is yung kanyang camera module, since nakikisabay na rin si Poco sa mga trending design ngayon. And pag tinignan nyo sa side yung kanyang camera, almost flat na siya. Ang maganda pa dito sa denim jeans edition variant, dahil nga textured siya, hindi siya madali madumihan. Anyway, ngayon pag-usapan na muna natin yung kanyang display. So meron tayo dito guys na 6.9 inches 120Hz na AMOLED display na talaga namang ma-appreciate ninyo once na nanood na kayo, since ang ganda nga ng display niya, talagang nagpa-pop yung colors, very vibrant siya tignan, and kung mapapansin nyo din, napakanipis nung kanyang bezels. Kaya talaga namang perfect siya pagdating sa media consumption and at the same time for gaming. And speaking of media consumption, merong dedicated chipset si Poco F8 Ultra na nag-i-improve ng video resolution, nag-e-enhance ng frame rate, and nag-o-optimize lalo ng HDR. So yung tawag dito guys is yung dual core visuals na pwede nyo i-turn on sa settings. Meron din dito tinatawag na video toolbox, then pwede nyo baguhin dito yung style or yung parang filter ng pinapanood ninyo. Pero personally ako, mas appreciated ko yung ability to turn off or turn on yung Dolby Atmos, pati na din yung pag-enable and disable ng immersive sound. Syempre, lahat naman tayo gusto ng magandang sound quality, pero hindi naman kasi lahat ng pinapanood at music na pinapakinggan babagay sa parang may pagka-spatial or pagka 3D effect pag naka-turn on yung ibang settings. Ngayon may tinatawag din dito sa Poco F8 Ultra na theater mode. So basically, ang ginagawa niya, tina-turn on niya yung Dolby Atmos, tina-turn on niya yung immersive sound, then yung style is nilalagay niya to HDR. Anyway, para mas maintindihan nyo yung sinasabi ko, pakita and ipadinig ko na lang sa inyo yung pinagkaiba nila. So nadinig nyo naman talagang may significant na difference sila between sa isa't isa. And isa sa main factor dito na talagang nagbibigay ng immersive experience yung kanyang Bose na sound system. Try naman natin sa music.
Now, pagdating naman sa performance ng Poco F8 Ultra, meron tayo ditong chipset na Snapdragon 8 Elite Gen 5 na merong maximum clock speed na 4.6 GHz. Meron din tayo ditong LPDDR5X RAM na merong 12GB and 16GB variants. Naka UFS 4.1 na rin yung storage niya na available naman in 256GB and 512GB variants. So yung combo na to guys is sobrang powerful na tipong yung mga high demanding games katulad ng Genshin Impact minamani lang nitong Poco F8 Ultra kahit isagad nyo pa yung graphics. Another high demanding game na tinry ko dito is yung Wuthering Waves, and sinasabi ko sa inyo guys, sobrang smooth niya talaga. Kahit na madaming nangyayari sa screen, madaming skills, madaming effect, and I think yung Wuthering Waves mas hindi siya optimized compared sa Genshin Impact, but still, sobrang smooth pa din niya. Isa pang game na tinry ko is yung Grid Legends, and I think ito yung currently pinakamabigat na racing game na available i-download. So by default, sa pinakasagad na graphic quality is 30 FPS lang siya, pero by tweaking some files, nagawa kong i-unlock yung 60 FPS. And tignan nyo naman kung gaano siya ka-smooth and kung gaano kaganda yung kanyang graphic quality. Dagdag nyo pa dito, yung map na pinili kong mag-test is umuulan. So dagdag yan sa i-render niya. Tapos meron pang mga reflections galing dun sa tubig. Pero parang wala lang sa Poco F8 Ultra. At para ma-challenge yung phone na to, nag-try ako ng konting emulator sa kanya. Sa PSP emulator, kaya niya up to 10 times na rendering resolution. So ang linaw at ang smooth niya. Then sa PS2 emulator, tinry ko up to 8 times. So ito na yung pinakasagad na pwede nyong iakyat yung ating resolution. And pagdating sa performance, very playable naman, and yung FPS natin nagre-range from 45 to 60 FPS. Considering na originally yung God of War 2 is 30 FPS lang talaga dapat sa PlayStation 2. Nagtry din ako ng Switch emulator playing Demon Slayer 2, pero currently ang dami niyang bugs, ang daming glitches, hindi siya ganun ka-smooth. Pero ang dahilan dito guys, dahil bago pa yung processor natin, wala pang masyadong drivers na available at hindi pa siya masyadong na-optimize para sa chipset nito. And finally, after all these years, even PC games pwede mo nang laruin sa smartphone. So tinry ko dito yung Kena or Kina Bridge of Spirits. So nagre-require lang siya ng maliit na storage kaya ito yung napili ko, pero very high demanding siya. And makikita nyo naman very playable siya. Yun nga lang, hindi pa siya ganun ka-smooth. Another game na nilaro ko is Tekken 7, this time using naman yung Game Hub na emulator, and mas okay yung naging experience ko sa kanya. Napagana ko na rin pala sa kanya guys ang Hades 2, The Witcher 3, and Tomb Raider 2013. And para makadagdag pa sa gaming experience, meron siya ditong Wild Boost Gaming Turbo. Dito pwede nyong mas palinawin and gawing mas smooth yung game na nilalaro nyo. Pagdating naman sa actual benchmark points niya, sa Antutu nakakakuha tayo ng almost 4 million points, in which yung GPU pa lang niya is 1.4 million na. Sa 3D Mark naman, nakakuha tayo ng best loop na 7,247 and lowest na 6,111, giving us a 84.3% stability. And currently, kaya niya pantalunin yung top 1 sa Antutu charts. Yun nga lang guys, para ma-achieve ko yung performance na yun, kinailangan ko ng mobile cooler kasi pag wala akong ginamit, ito yung nangyayari. Although sa benchmark ko lang naman siya na-experience, pagdating naman sa actual usage, hindi ko naman siya na-feel na sobrang init. But still, kailangan pa rin natin i-consider na very powerful talaga yung chipset niya. Expect nyo na rin na medyo matagal-tagal bago kayo malobat since meron nga siyang 6,500 mAh na battery capacity. And kung malobat man kayo, capable siya ng 100 watts wired charging and 50 watts na wireless hypercharge. Meaning, pikit ka lang siguro ng konti, full charge ka na. Pwede nyo din siyang gamitin as a power bank dahil nga meron siyang reverse charging capability both wired and wireless. Isa pang maganda dito sa Poco F8 Ultra is naka-launch siya ng naka-Hyper OS 3 na. So may pagka-refreshed na yung UI niya, pero ang pinaka-hinahabol ko dito is yung personalization. And dahil AMOLED siya, meron tayong always on display na very smooth yung transition from always on to lock screen. Pagdating naman sa camera nitong Poco F8 Ultra, equipped ng 50 megapixel main camera, 50 megapixel periscope telephoto camera, 50 megapixel ultra-wide camera, and 32 megapixel na front camera. So yes guys, meron siyang periscope and natry ko na rin kumuha ng moonshot. Automatically siya nagtitrigger once na na-reach niya yung 20 times sa pag-zoom, and ito yung result na nakuha natin.
But I do believe na may mix pa rin talaga siya ng AI kasi tinry ko na i-turn off yung super moon mode pero naka-telephoto pa rin, and ito yung result na nakuha. During daytime naman, na-test ko na rin yung zoom in capability niya, and ito yung mga shots na nakuha ko sa magkakaibang zoom levels. Ngayon pagdating naman sa day-to-day shots, sa mga random things na pinipicturean natin, so maganda siya and very vibrant, buhay na buhay yung kulay, pero hindi ko rin masasabi namang oversaturated siya. Kumbaga parang social media ready na siya, ready to upload, and in fairness, very sharp din yung quality. So meron din siyang macro mode na talagang very usable, kumbaga mag-e-enjoy kayong gamitin. Ito naman is random video shots taken at 4K at 60 FPS. So meron din namang 8K, pero itong 4K yung may maximum resolution na capable ng 60 FPS. Sayang lang din kasi as of now, locked yung stability niya ng 1080p at 30 FPS. Hopefully in the future updates is maging available din sa 4K. Pero ang pinakatanong, magkano nga ba itong Poco F8 Ultra? So ito yung magandang balita ko sa inyo kasi meron tayo ditong dalawang promo. Yung 12256 variant nagkakahalaga ng 39,999 pesos na may early bird price na 37,999. Pero pag kinlik nyo yung link na nasa description, pwede pa kayo makakuha ng platform rebate worth 3,000, meaning aabot na lang siya ng 34,999. Pagdating naman ngayon sa 16512GB variant, nagkakahalaga siya ng 42,999, may early bird price na 40,999, pero again meron tayong platform rebate, so magiging final price niya is 37,999 na lang. And ayun na nga guys, ang Poco F8 Ultra. Kung nagustuhan niyo yung video natin, don't forget to like, comment, and subscribe. See you again in the next video.